Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1081. Pharaoh na. Walang pag-aalinlangan, pinangunahan ni Yeshua ng grupo ng mga eksperto sa Corpse King Palace. Makalipas ang 10 minuto, ang mga Ghost Spirit Patriarch ay tumingin sa hindi maihahambing na nakakatakot na bulwagan sa kanilang harapan, at lahat sila ay nagpahayag ng nakakatakot na mga kislap. Corpse King Palace, ngayon ang araw ng iyong pagkawasak. Ang ancestor of the God of Ghost Sect, si Gui He, ay naging bugzo ng hangin at tumangay patungo sa Corpse King Palace. Kasabay nito, naramdaman din ng Corpse King sa Corpse King Palace ang 10 aura ng Manifestation Realm. Hindi maganda, isang pulang buhok na lalaki sa kaibuturan ng Corpse King Palace ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Siya ay may parehong dagwang mga mata gaya ng Ghost Spirit Ancestor. Siya ang kasalukuyang Palace Master ng Corpse King Palace, ang Crimson Blood Corpse King. Kapag ang 10 makapangyarihang aura ng Ancestor of the God of Ghost Sect ay nagsama-sama, sila ay mararamdaman kahit sa malayo. Hindi malaman ng Crimson Blood Corpse King kung saan nanggaling ang 10 aura. Galing ba sila sa God of Ghost Sect? Sumimangot ang Crimson Blood Corpse King, ngunit sa sumunod na sandali, itinanggi niya ang kanyang sarili, hindi, imposible iyon. Napaligiran ng Blood Poison Plague ang buong Corpse King Palace at sinakop ang malaking bahagi ng teritoryo ng God of Ghost Sect. Hindi sila makakapunta dito, dahil hindi ito ang Ghost Spirit Ancestor ng God of Ghost Sect. Sino kaya ito? Ang Crimson Blood Corpse King ay sumuko sa paghula at umalis sa isang iglap. Kasabay nito, ang iba pang mga Corpse King sa Corpse King Palace ay nagsama-sama. Ngayon, mayroong 7 Corpse King sa kalangitan sa itaas ng Corpse King Palace, kasama ang Crimson Blood Corpse King. Ang Chain Corpse King, ang Green Corpse King, at ang Violent Bear Corpse King na orihinal na namamahala sa Corpse King Hall ay pinatay na lahat ni Yeshua, kaya 5 na lang ang natitira. Tila may 2 pang nakatagong Corpse King sa Corpse King Palace. Crimson Blood, anong nangyayari? Tanong agad ng isang matandang may isang mata. Hindi ako sigurado. Ang mga eksperto kaya ng 8 pamilya sa norte. Agad umiling ang Crimson Blood Corpse King. 8 pamilya. Imposible. Paano makakarating ng sabay-sabay ang 10 eksperto sa Manifestation Realm? Kung gusto nilang sirain ang Corpse King Palace, hindi na nila kakailanganin ang napakaraming tao. Nanginginig ang puso ng isang matandang-matanda. Ang Corpse King Palace at ang Sect of the God of Ghost ay talagang mga pinuno ng Land of the Dead. Gayunpaman, mayroong isang teleportation formation sa hilaga ng Land of the Dead. Sa tabi ng teleportation formation ay may 8 dakilang angkan. Kahit sino sa kanila ay madaling magwalas sa buong Land of the Dead. Natakot dito ang mga tao sa Land of the Dead, kaya hindi sila nang ahas na palawakin ang teritoryo ng Land of the Dead sa takot na magalit ang 8 pamilya. Mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, at walang nangyari sa kanila. Ang 8 dakilang angkan ay hindi dapat nagmamalasakit sa kanila. Gayunpaman, tulad ng pinag-uusapan ng mga Corpse Kings na ito, ang 10 eksperto sa Manifestation Realm ay dumating na sa pasukan ng Corpse King Palace. Nang makita ng Crimson Blood Corpse King at ng iba pa ang bagong dating, hindi nila maiwasang manginig. Paano ito posible? Ang Crimson Blood Corpse King at ang iba pa ay sumigaw sa alarma, dahil nakita nila na ito ay si Guiling, ang matandang ninuno ng Ghost God Sect. Crimson Blood Corpse King, hindi mo inaasahan ito, tama. Ang Ancestor of the God of Ghost Sect, Gui He, ay humakbang pasulong at nagsabi, hindi mo inaasahan na darating kami, di ba? Nang marinig ito, tahimik na sumang-ayon ang 7 Corpse King ng Corpse King Palace at lahat ng mga eksperto sa Corpse King Palace sa ilalim nila. Sino ang mag-aakala na ang matandang ninuno ng Ghost God Sect ay talagang tatawid sa Blood Poison Plague area at direktang pupunta sa Corpse King Palace? Imposible, paano ka napunta dito? Ang Crimson Blood Corpse King ay mukhang hindi makapaniwala. Sa tingin mo ba mabibitag tayo ng salot na may lason sa dugo? Ngumisi si Gui He at sinabing, let's cut the crap. Ngayon ang araw ng pagkawasak ng iyong Corpse King Palace. Ikaw lang.
Naiinis na sabi ng matanda na may isang mata. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang Corpse King Palace ay dahado. Tutal, 7 lang ang Corpse Kings nila. Sa kabilang banda, ang Sect of the God of Ghost ay may 10 matandang ninuno ni Guiling, kasama sina Yezuan at Luo-Luo na nasa pisikal na espasyo pa rin. Matapos kontrolin ang Crimson Blood Corpse King, talagang nalaman ni Yezuan na may 2 pang nakatagong Corpse King sa Corpse King Palace, at isa sa kanila ay itong may isang mata na Corpse King. Gayunpaman, tila may trump card pa rin ang mga Corpse Kings na ito. Baka may iba ka pang trumpo. Gui pinaikit niya ang kanyang mga mata. Kahit na lumabas ka ng buong lakas, huwag mo nang isipin na sirain ang aking Corpse King Palace. Ngumisi ang Crimson Blood Corpse King. Sa susunod na sandali, naglabas siya ng ilang mga bangkay ng dugo mula sa kanyang interspatial ring. Huwag kalimutan na kayang kontrolin ng Corpse King Palace ang mga bangkay, kahit na sila mismo ay mga bangkay. Hindi maganda, atake. Nagbago ang ekspresyon ni Guihi nang makita ang mga bangkay ng dugo na ito. Nais ng Crimson Blood Corpse King na mahawahan ang Corpse King Palace ng salot na lason sa dugo. Pagkatapos ng lahat, ang salot na lason sa dugo ay nakakapinsala lamang sa mga espiritong multo. Sa isang iglap, sabay na umatake ang siyam na matandang ninuno ni Guiling at Yuyu. Hindi lamang iyon, ngunit ginawa rin ito ni Yezuan. Kung kumalat ang salot na may lason sa dugo, mag-isa kong haharapin itong mga Corpse Kings. Sabi ni Yezuan sa kanyang puso. Kahit na gumamit siya ng innumerable swords, ang pagharap sa 7 Corpse Kings ng sabay-sabay ay napaka-stress pa rin, kaya kailangan niyang hiramin ang kapangyarihan ng Sect of the God of Ghost. Sa sandaling iyon, tumingin siya sa paligid at direktang ginamit ang Eye of Illusion sa 7 Corpse Kings. Ang 7 Corpse Kings na ito ay nasa first level of the Manifestation Realm, kaya agad silang naapektuhan, ngunit 3 sa kanila ay agad na lumabas sa ilusyon. Crimson Blood Corpse King, One-Eyed Corpse King, Bramble Corpse King. Agad silang nakilala ni Yezuan. Ang 3 ito ang pinakamalakas sa Corpse King Palace, at sila ang unang nirerango. Tulad ng para sa iba pang 4, sila ay direktang napapaligiran ni Guihi at ng iba pang matatandang ninuno ni Guiling. Kasabay nito, direktang ginamit din ni Yezuan ang Burning Eyes sa Crimson Blood Corpse King. Sino ang gumagamit ng mental attack sa akin? Hindi naintindihan ng Crimson Blood Corpse King ang sitwasyon. Sa kanyang cultivation level, hindi niya talaga napansin kung sino ang umaatake sa kanya. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, wala siyang oras na mag-alala, kaya agad niyang itinapon ang higit sa 10 bangkay ng dugo. Matapos bumagsak ang mga bangkay ng dugo sa lupa, sumabog ang mga ito at naging mga pool ng dugo. Pagkatapos, mabilis na kumalat ang dugo, at sa isang kisap mata, ang kalahati ng Corpse King Palace ay napalibutan. Sizzle, ang Blood Poison Plague ay nagsimulang maglabas ng pulang ambon. Nang makita ito, binago ng matandang mga ninuno ni Guiling ang kanilang mga ekspresyon. Alam nilang lahat kung gaano kalakas ang Blood Poison Plague. Napapalibutan man sila ng pulang ambon, kalat-kalat ang kanilang mga kaluluwa. Tapusin na natin tadali. Lahat ay nag-isip sa kanilang mga puso. Kasabay nito, patuloy ding ginagamit ni Yezuan ang Burning Eyes at ang Eyes of Illusion, at suot na niya ang Brilliant Golden Armor. Overlord's Boundless Sword, kalugan mo ako. Sumigaw si Yezuan sa kanyang puso, at ang higanteng gininto ang espada sa kanyang kamay ay nalaslas ng malakas na putok. Ang hanay ng pag-atake ng kanyang pag-atake ay bumalot sa Crimson Blood Corpse King, One-Eyed Corpse King, at Bramble Corpse King. Dagandong, ang gininto ang espada ay nahulog sa isang malakas na putok, nanginginig ang pulang ambon sa lupa, at ang malakas na impact ay inilapat din sa mga bangkay na hari. Bitik, Kabanata 1082, Magandang pagkakataon. Sinasamantala ang katotohanan na ang kalaban ay natigilan pagkatapos ng matagumpay na pag-atake. Ginamit muli ni Yezuan ang Burning Eye sa Crimson Blood Corpse King, na sinundan ng Eye of Control. Ding! Nabigo ang control. Tumunog ang system notification. Ang Crimson Blood Corpse King ang numero 1 Corpse King sa Corpse King Palace. Ang kaharian nito ay napakalapit sa second level ng Manifestation Realm. Gayunpaman, hanggat nasa first level pa ito ng Manifestation Realm, maaari lamang itong maging lingkod ni Yezuan.
Mata ng kontrol. Ding! Nagtagumpay ang kontrol. Isa pang system notification ang tumunog. Sa pagkakataong ito, matagumpay na nakontrol ni Yezuan ang Crimson Blood Corps King. Kahit na ang blood corpses na itinapon ng Crimson Blood Corps King ay nagpakalat na ng blood poison plague, hindi ito patuloy na kumakalat. Patayin! Kaagad na nagbigay ng utos si Yezuan sa Crimson Blood Corps King. Kasabay nito, inilabas din niya si Luoluo mula sa physical space. Sa wakas, turn ko na. 100-fold Demon Fox Clone. Matapos lumitaw si Luoluo, nahati siya sa 100 clone. Sa daang mga clone, 40 sa mga ito ay True Chi clones at ang kanyang orihinal na katawan. Napakaraming Luoluo at lahat sila ay nakahawak sa isang kadena na naglalabas ng kidlat. Ito ang kadena ng 100-fold Iron Chain Corps King. Sa sandaling ito, biglang inihagis ni Luoluo ang kadena sa kanyang kamay. 100-fold shackles. Daan-daang kadena ang lumipad patungo sa pinakamalapit na One-Eyed Corpse King, kasama ang 100-fold iron chain na hawak ng orihinal na katawan ni Luoluo. Ano? 100 kadena ng bakal. Tumalon sa takot ang One-Eyed Corpse King at nagmamadaling umiwas. Ang daan-daang 100-fold iron chain ay natakot sa kanya, ngunit agad siyang nag-react. Siguradong maraming ilusyon sa loob. Sa katunayan, kahit ang 40 True Chi clones ni Luoluo ay nakahawak sa 100-fold iron chains, ngunit nabuo lamang ang mga ito mula sa True Chi. Ang tunay na 100-fold iron chain ay isa lamang sa kamay ni Luoluo, ngunit ito ay itinapon ngayon. Gusto mong umalis. Habang umiiwas ang One-Eyed Corpse King sa pag-atake, biglang lumitaw ang dalawang malalaking gininto ang kamay. Iniwasan niya ang isa, ngunit nahuli ng isa. Banal na kakayahan. Muling nagbago ang mukha ng One-Eyed Corpse King. Kahit ang Corpse King Palace ay walang divine ability, pero itong brat sa 9th grade spirit disaster ay may alam talaga. Matapos mahuli ng gininto ang kamay na kumukuha ng dragon, kinokontrol ni Luoluo ang tunay na mga kadena ng enerhiya upang igapos siya. Kasabay nito, kinokontrol din niya ang totoong mga kadena ng enerhiya upang igapos siya. Sa mga tuntunin ng paghihigpit sa mga kakayahan, ang Golden Dragon Capturing Hands ni Yezuan ay talagang mas mababa sa 100-layered shackles ni Luoluo. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay wala sa manifestation realm at hindi may palabas. Ang tunay na kapangyarihan ng kanyang banal na kakayahan. Nang makita ang One-Eyed Corpse King na nakadina at nakuryente ng Baijin Iron Chain, kumislap ang mga mata ni Yezuan at agad niya itong sinuntok. Ghost God Feast. Haring bangkay na may isang mata, mamatay ka. Ang suntok na ito ay sapat na upang patayin ang sinuman sa Land of the Dead. Kahit na ang One-Eyed Corpse King na nakatago sa Corpse King Palace ay hindi makakayanan ito. Bang! Matapos ang isang dagandong, ang One-Eyed Corpse King ay diretsyong sumabog at namatay. Ngayon, sa 7 haring bangkay, 5 na lang ang natira. Ang pinakamalakas ay ang Bramble Corpse King. Pumunta ka. Matapos makita ng Bramble Corpse King kung gaano kalakas si Yezuan, alam niyang tapos na ang Corpse King Palace. Kaya naman, agad siyang sumabak sa salot na lason sa dugo. Gayunpaman, ang salot na ito ng lason sa dugo ay walang epekto kay Yezuan. Ang Crimson Blood Corpse King ay nasa ilalim ko na. Luoluo, ikaw at siya ang pumatay sa natitirang 4. Sigaw ni Yezuan at sumugod patungo sa Bramble Corpse King. Ang iba pang 4 na haring bangkay ay hindi masama, ngunit sila ay napapaligiran ng 10 Ghost Spirit Ancestor. Ngayon, sa pagdaragdag ng Crimson Blood Corpse King at Luoluo, hindi sila makatakas kahit na mabuhok ang mga binti nila. Ang Bramble Corpse King ay orihinal na medyo malayo sa larangan ng digmaan, kaya agad na bumagsak si Yezuan sa lupa at baliw na hinabol siya. Makalipas ang 1 segundo, naabutan siya ni Yezuan. Alam kong minsan ka na ring namatay, kaya hihilingin kong mamatay ka ulit. Iniunat ni Yezuan ang kanyang kaliwang kamay at ginamit ang Golden Dragon Catcher Hand. Gayunpaman, nang ang kamay na ito ay malapit ng sunggaban ng Bramble Corpse King, isang kamay na natatakpan ng Livor Mortis ang biglang lumitaw sa ilalim ng mga paa ng bangkay ng hari at direktang kinaladkad siya sa lupa. Ha! Nagulat si Yezuan, hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pero sa sumunod na sandali ay agad siyang nag-react. Ang kamay na humila sa Bramble Corpse King sa lupa ay naglabas ng aura na hindi mas mahina kaysa sa Bramble Corpse King.
Digger Corpse King. Kumunot ang noo ni Yezuan, ang posibilidad na ito ay nag-flash sa kanyang isipan. No wonder hindi niya mahanap noon ang Digger Corpse King, bumalik na pala siya sa Corpse King Palace. Ngayong nakita niyang may problema ang Corpse King Palace, nagpa siya siyang tumulong. So what if the Digger Corpse King is here? Hindi ako natatakot sa inyong pito, bakit ako matatakot na magkahawak kamay kayo? Tumitig si Yezuan ng nanlalaki ang mga mata, tumalon siya ng mataas at sumuntok pababa. Ghost God Feast. Boom! Nag-crack ang lupa, parang nanginig ang buong Corpse King Palace. Gayunpaman, ang Digger Corpse King at ang Bramble Corpse King ay wala kahit saan. Ang bilis ng paghuhukay ng Digger Corpse King na ito, Wei Zhenchen, habulin mo. Kaagad na itinapon ni Yezuan ang Heaven-Shaking Sword. Sa susunod na sandali, ito ay naging isang drilling machine at direktang lumubog sa lupa. Sa mga tuntunin ng bilis ng pagbabarena, si Wei Zhenchen ay hindi mas mababa sa Digger Corpse King. Gayunpaman, hindi siya sinundan ni Yezuan, umasa siya sa koneksyon niya kay Wei Zhenchen para sundan siya sa lupa. Bumababa na, panipi, huminto ang mga yabag ni Yezuan, naramdaman niyang palalim ng palalim si Wei Zhenchen sa lupa. Sa oras na ito, lumingon siya sa likod at nalaman na si Luo Luo at ang Crimson Blood Corpse King ay nakipag-ugnayan na sa natitirang 4 na hari ng bangkay. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon sila ng tulong ng Yuyu at Gui He. Si Luo Luo ay alipin ni Yezuan, at ang Crimson Blood Corpse King ay kinokontrol ni Yezuan, upang sila ay kumatawan kay Yezuan. Ngayon, tanging ang Digger Corpse King at ang Bramble Corpse King ang natitira sa buong Corpse King Palace. Hindi tumunog ang system notification, nangangahulugan ito na kailangan nating patayin ang Digger Corpse King at ang Bramble Corpse King, o sirain ang buong Corpse King Palace. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, lumingon siya at tumingin sa paligid. Ang Corpse King Palace, isa sa 2 overlord ng Land of the Dead, ay maraming alagad, ngunit nang mamatay ang One-Eyed Corpse King, lahat sila ay nagkalat, walang natira sa Corpse King Palace. Young Master, tapos na silang lahat. Ang boses ni Luo Luo ay tumunog sa kanyang isipan. Napakagaling, halika at mag-set up ng depensa, kailangan nating mahanap ang Digger Corpse King at ang Bramble Corpse King. Tumango si Yezuan bilang tugon. Sinusundan pa rin sila ni Wei Zhenchen, itong 2 haring bangkay ang susi kung matatapos nila ang chain random mission. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nalaman niya na ang Digger Corpse King at ang Bramble Corpse King ay hindi ang huling target ng chain random mission. Dagandong, biglang tumunog ang malakas na ingay, ikinaalarma nito si Yezuan at ang iba pa, nagsimulang manginig ang buong Corpse King Palace. Anong nangyayari? Ikaw at ang iba ay hindi naiintindihan ng sitwasyon, nagsimula silang tumingin sa paligid. Kabanata 1083. Nang makita ni Yezuan ang eksenang ito, hindi niya maiwasang sumimangot dahil nakakita siya ng katulad na eksena sa Blood Cloud Sect. Ano ang nasa ilalim ng Corpse King Palace? Nagmamadaling sinigawan ni Yezuan ang Crimson Blood Corpse King. Immortal Corpse King. Direktang sagot ng Crimson Blood Corpse King. What? Immortal Corpse King. Bakit may ibang Corpse King sa Corpse King Palace mo? Nang inig si Yezuan matapos itong marinig. 4 sa 5 Corpse Kings sa labas ang napatay na niya. Sa orihinal, mayroong 8 Corpse Kings na nagbabantay sa Corpse King Palace. Ngayon, may 2 pang nakatagong Corpse Kings, na naging kabuuang 10. Sa kabuuan, mayroong 15 Corpse Kings. Ito ang natutunan ni Yezuan mula sa Crimson Blood Corpse King. Pero ngayon, bakit may isa pang Immortal Corpse King? Ako lang, ang Cyclops Corpse King, at ang Barrowing Corpse King ang nakakaalam tungkol sa Immortal Corpse King. Ngayon, malamang na ginaisang ng Extremist Corpse King at ng Bramble Corpse King ang Immortal Corpse King. Paliwanag ng Crimson Blood Corpse King. Anong sabi mo? Immortal Corpse King. Sa oras na ito, biglang sumugod si Gui He at gulat na nagtanong. Oo, ang unang Corpse King Palace Master. Tumango ang Crimson Blood Corpse King. Ngayon, naiintindihan na ni Yezuan kung sino ang Immortal Corpse King. Ngunit pagkatapos marinig ito ng Ghost God Sect's Patriarch Gui, pakiramdam niya ay hindi ito maiisip.
Imposible, ang Immortal Corpse King ay pinaghiwa-hiwalay ng mga eksperto sa Manifestation Realm ng 8 pamilya daan-daang taon na ang nakalilipas. Paanong hindi siya mamamatay? Guehi said in shock. Namatay kami minsan. Kahit magkahiwa-hiwalay kami, basta mag-reassemble kami, may chance pa rin kaming mabuhay. Gayunpaman, ang kaluluwa ng Immortal Corpse King ay nabura, na naiwan lamang ang kanyang katawan. Pagkatapos naming buuin muli ang kanyang katawan, hindi namin siya makontrol, kaya tinatakan namin siya. Panipi, pagkatapos magsalita ng Crimson Blood Corpse King, biglang sumugod ang isang figure mula sa lupa. Isa itong kalbong lalaki na may maitim na balat at hubad ang mga braso. May malaking liver mortis spot sa kanyang leeg. Hindi lang iyon, may mga bakas ng pagkakatahi ang kanyang mga paa. Ang kanyang aura ay mas malakas pa kaysa sa Crimson Blood Corpse King. Maliwanag, siya ang Immortal Corpse King. Nakakadiri, may mga uod sa bibig niya. Hindi, sinasadyang nagtago si Yezuan sa likod ni Yezuan. Ang kaluluwa ng Immortal Corpse King ay nabura na, nag-iwan lamang ng isang shell. Ngunit ang kanyang aura ay walang katulad. Nasira si Wei Zhenchen. Sa sandaling ito, biglang napagtanto ni Yezuan na si Wei Zhenchen, na nakabuntot sa Excavating Corpse King, ay talagang namatay. Kasabay nito, may mga itim na mantsa ng dugo sa mga kamay nitong walang kamatayang bangkay na hari. Ito ay tila dugo ng Burrowing Corpse King o Bramble Corpse King. Bilang karagdagan, ang chain ng random quests ay nagbago din. Ang kinakailangan para sirain ang Corpse King Palace ay ang pumatay ng isang immortal na bangkay na hari. Sa paglitaw ng Immortal Corpse King, ang chain ng random quests ay na-refresh. Ngayon, sa wakas ay alam na ni Yezuan kung paano kumpletuhin ang mga quest. So para lang patayin ka. Akala ko gibain mo ang buong Corpse King Palace. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tinitigan ang nakakatakot na immortal na Corpse Monarch. Sa loob lamang ng ilang segundo, talagang sinira ng walang kamatayang Corpse Monarch na ito si Wei Zhenchen. Ang Excavating Corpse King at Bramble Corpse King ay malamang na nagdusa rin. Ang antas ng immortal na Corpse Monarch na ito ay malamang na umabot sa ikalawang antas ng Manifestation Realm. Nais namin orihinal na buhayin ang walang kamatayang Corpse Monarch, ngunit hindi kami nagtagumpay. Kaya siya ay katulad ng mga espiritu ng multo, ang alam lamang kung paano pumatay. Ang dahilan kung bakit napakalakas niya ay dahil tinatakan namin siya sa Corpse Dissolving Pool sa daan-daang taon. Panipi, paalala ng Crimson Blood Corpse King sa gilid. Ang Corpse Dissolving Pool ay sikreto ng Corpse King Palace. Tanging ang Crimson Blood Corpse King, ang Cyclops Corpse King, at ang Excavating Corpse King ang nakakaalam nito. Ang mga haring bangkay na ito ay umasa sa Corpse Dissolving Pool upang mapanatili ang lakas ng kanilang mga katawan at maiwasan ang paglalan ng mga ito. Gayunpaman, ang tubig ng Corpse Dissolving Pool ay makakasama sa kaluluwa, kaya kahit na ang Crimson Blood Corpse King ay gumagamit lamang ng kaunti bawat buwan. Kung hahayaan siyang magbabad sa Corpse Dissolving Pool, malamang na magwawala ang kanyang kaluluwa sa loob ng 2 araw. Nagkataon, ang immortal na Corpse Monarch ay 2 beses na namatay, kaya ang kanyang kaluluwa ay matagal nang nawala. Ang pagbababad sa pool ng daan-daang taon ay kasing ganda ng mamatay. Lahat ay tumingin sa immortal na Corpse Monarch sa takot, ngunit hindi nila nakita ang immortal na Corpse Monarch na gumagawa ng anumang mga galaw. Anong nangyayari? Bakit hindi siya kumikilos? Nagtatakang tanong ng isang ghost spirit ancestor. Ang walang kamatayang Corpse Monarch ay medyo kakaiba. Simula nang magpakita siya ay tulala na siyang nakatingin sa kanila. Natakot kaya siya? Imposible, dahil lahat ng naruroon ay ramdam ang kanyang makapangyarihang aura. Siya ay hindi bababa sa ikalawang antas ng Manifestation Realm, o kahit na sa ikatlong antas ng Manifestation Realm. Nang nagulat ang mga tao, nakita nila ang ilang mga putol na paa na lumilipad palabas mula sa lupa. Ang Corpse King Palace ay itinatag sa loob ng libu-libong taon, kaya maraming mga bangkay sa ibaba. Gayunpaman, bakit lilito ang naputol na mga paa? Sunod-sunod na gulat sila. Nakita nila ang mga nabubulok na pinutol na mga paa ay biglang nagsimulang muling buuin, at pagkatapos ay nabuo ang mga bangkay. Anong klaseng teknik ito? Hindi kaya pagkatapos magbabad sa Corpse Dissolving Pool ng daan-daang taon,
sumailalim ito sa mutation. Kahit ang Crimson Blood Corpse King ay hindi maintindihan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto habang sinabi niya, "Guro, ang aking Corpse King Palace ay itinatag sa Corpse Pit." Bukod dito, mayroong hindi mabilang na mga bangkay na inilibing sa Corpse King Cemetery sa likod ng Corpse King Palace sa loob ng libu-libong taon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yesuan na itaas ang kanyang kilay. Hukay ng bangkay, sementeryo ng Haring Bangkay. Agad naman siyang nag-react. Kung ang immortal na Corpse Monarch na ito na nakababad sa Corpse Dissolving Pool sa daan-daang taon ay sumailalim sa isang mutation at may kakayahang muling buuin ang mga naputol na mga paa, kung gayon ang susunod nilang haharapin ay isang hukbo ng libu-libong mga bangkay. Huwag mong hayaan na magtagumpay siya. Go! Sigaw ni Yesuan sa mahinang boses. Noong una, gusto niyang makita kung ano ang gustong gawin ng immortal na Corpse Monarch. Dahil alam na niya, ano pa ang hinihintay niya. Pagbabalik ng Myriad Swords. Sa isang iglap, direktang ginamit ni Yesuan ang kanyang trump card. Si Wei Zhenchen na kamamatay lang ay muling nagpakita at pagkatapos ay nag-transform sa libu-libong katawan. Si Luo Luo, Yu Yu, ang Crimson Blood Corpse King, at ang siyam na Ghost Spirit Ancestors ay sabay-sabay na umalis. Ang immortal na Corpse Monarch na ito ay nasa ikalawang antas man lang ng Manifestation Realm, o kahit nasa ikatlong antas, kaya hindi ito maaaring maliitin. Sok-sok. Ang walang kamatayang Corpse Monarch ay biglang nagpakita ng isang ngiti sa lahat, at pagkatapos ay mabilis na umatras. Ano? Nakatakas. Nagulat ang lahat. Hindi ba't sinabi nila na ang kaluluwa ng immortal na bangkay na Monarcho ay nabura, at ito ay naging isang bangkay na naglalakad? Hindi kaya pagkatapos magbabad sa Corpse Dissolving Pool sa loob ng daan-daang taon. Maliban sa pagkakaroon ng kakayahang muling buuin ang mga naputol na bias, nagkaroon din ito ng bagong kamalayan. You're my mission monster. How can you just run away like that? Sa pagtingin sa immortal na Corpse Monarch na mabilis na umaatres, ang mga mata ni Yesuan ay kumikislap. Agad niyang kinokontrol ang libu-libong Skyquake Swords para salakayin ang immortal na Corpse Monarch. Tinansya niya na ang immortal na Corpse Monarch ay hindi pa umabot sa ikatlong antas ng Manifestation Realm, at nasa ikalawang antas lamang ng Manifestation Realm. Kung hindi ito makakatakas. Nahulaan din ito ng iba. Dagandong, sa sandaling ito, ang lupa ay biglang nanginig ng husto. Si Yesuan ay nagmamadaling nag-scan gamit ang Eye of Revelation at natuklasan na maraming tao ang sumugod mula sa likod ng Corpse King Palace. Kabanata 1084, maging ang puso ni Yesuan ay bumibilis nang makita ang hukbong ito ng mga bangkay. Ang kanilang pinagsamang maaaring malampasan pa ang sa Immortal Corpse King. Kapag ang isang miyembro ng Corpse King Palace ay namatay, sila ay magiging mga bangkay ng labanan. Gayunpaman, ang pagpipino ng mga bangkay ng labanan ay hindi isang 100% na rate ng tagumpay. Kapag sila ay nabigo, sila ay ililibing sa Corpse King Graveyard. Pagkatapos ng 1,000 taon, sino ang nakakaalam kung gaano karaming mga bangkay ang naipon? Isang malaking alon ng mga bangkay ang kinokontrol ng Immortal Corpse King. Sa ilalim ng kanilang mga paa ay ang mass grave na itinayo bago itayo ang Corpse King Palace. Ang mga naputol na paa ay patuloy na lumilipad palabas at muling nagsasama. Ang mga muling pinagsama-samang bangkay na ito ay nagdala ng lason sa dugo. Sa makatuwid, ang Sect of the God of Ghost ay nasa isang dilema. Crimson Blood Corpse King, maaari mo bang i-neutralize itong blood poison plague? Nagmamadaling ibinaling ni Yesuan ang kanyang ulo at nagtanong. Hindi ko pa napino ang antidote. Umiling si Crimson Blood Corpse King at sumagot. Sa oras na ito, nilubog na ng salot na may lason sa dugo ang buong palasyo ng Corpse King. Ang Ghost Spirit Ancestor ay maaari lamang lumipad ng mataas sa kalangitan at gamitin ang kanyang mga pag-atake upang ikalat ang salot na lason sa dugo. Gayunpaman, pagkatapos na lumipad ang mga naputol na mga paa mula sa lupa at muling buuin, ang kanilang mga katawan ay halos nahaluan ng ambon ng dugo. Ang kanilang mga pag-atake ay nakamamatay sa Ghost Spirit Ancestor. Matapos gumapang palabas ang mga bangkay na ito, sumugod sila patungo sa Ghost Spirit Ancestor. Isa-isa lang silang maitaboy ng Ghost Spirit Ancestor. There are at least 30,000 of them. If they all surround me,
I'll be fine, but you and the others will be in trouble. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na sinira ang kawalan. Kasabay nito, sinabi niya kay Yuyu at sa iba pang nasa likod niya, ngayong nawasak na ang Corpse King Palace, bumalik muna kayong lahat. Haharapin ko ang Immortal Corpse King. Bukod sa Immortal Corpse King Palace, mayroong 15 iba pang mga Corpse King. Kabilang sa kanila, ang Crimson Blood Corpse King, Crimson Flame Corpse King, at White Bone Corpse King ay nasakop ni Yezuan. Ang natitira ay patay na, kaya ang Corpse King Palace ay maaaring ituring na nawasak. Sa pag-iisip nito, tumango ang Ghost Spirit Ancestor at sinabing, kung gayon, mag-ingat ka, little brother Ye. Mukhang hindi simple ang Immortal Corpse King na iyon. Ang Corpse King Palace ay natatakpan na ng salot na lason sa dugo, at kumakalat pa rin ito. Nakatingin lang sila mula sa langit, kaya mas mabuting bumalik. Pagkatapos ng Yuyunadad, sinundan niya si Guihi at ang iba pa sa Void Gate. Swish! Sinarado ang walang laman na pinto. Sa sandaling ito, tanging si Yezuan, Luoluo, at ang Crimson Blood Corpse King lamang ang natitira. Tungkol naman sa mga alagad at elder ng Corpse King Palace, matagal na silang tumakas. Nagmamadaling ipinasa ni Luoluo ang Universe Rings ng iba pang Corpse Kings kay Yezuan. Mabilis na kinain ng huli ang mga gamit sa loob at sinabing, "Chase." Napakabilis ng takbo ng Undying Corpse King, kaya sinundan siya ni Wei Zhenchen. Gayunpaman, mayroong isang malaking bilang ng mga muling isinilang na bangkay sa harap niya. Kung gusto niyang habulin sila, kailangan niyang bumagsak sa isang puwang. "Guro, iwan mo sa akin ang mga ito." Tumingin ang Crimson Blood Corpse King sa malaking hukbo sa kanyang harapan at sumigaw sa mahinang boses, pagkatapos ay biglang sumalakay. Scarlet Blood Tornado. Sa isang iglap, ginamit ng Crimson Blood Corpse King ang kanyang espesyal na kasanayan. Ito ay isang napakalakas na pulang buhawi, at silang tatlo ay nasa mata ng buhawi. Kaya naman, ang mga muling nabuong bangkay na sumugod sa kanila ay dudurugin ng madugong buhawi. Gayunpaman, ang mga durog na bangkay na ito ay babaguhin ng walang kamatayang mga haring bangkay. Anong nangyari sa Undying Corpse King na ito? Paano ito naging napakalakas? Hindi napigilan ni Yezuan na mapabuntong hininga. Sa tulong ng madugong buhawi, hindi na napigilan ng mga bangkay ang grupo ni Yezuan. Mabilis nilang sinundan si Wei Zhenchen. Napakabilis ng takbo ng Undying Corpse King. Kung tumakbo si Yezuan ng buong bilis, makakahabol siya. Gayunpaman, maraming mga bangkay ang nakaharang sa daan, kaya kinailangan niyang magdahan-dahan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan ang kahalagahan ng bagay na ito. Kung hindi maalis ang Undying Corpse King, hindi mabilang ang mga bangkay saan man siya tumakbo. Ang Land of the Dead ay umiral ng higit sa 1,000 taon. Hindi mabilang na mga tao ang namatay doon. Kung ang lahat ng mga ito ay muling nabuhay, ito ay magiging isang digmaang pandaigdig ng zombie. Ang pinakamahalaga, ang mga bangkay na ito ay makakaapekto sa paligid pagkatapos nilang mawalan ng kontrol. Kung ang isang malaking bilang ng mga bangkay ay umalis sa Land of the Dead, tiyak na maaakit nito ang atensyon ng 8 dakilang pamilya sa Hilaga. Sa oras na iyon, ang Land of the Dead ay mawawasak. Habang hinahabol nila ang Undying Corpse King, biglang may naisip si Luoluo at nagmamadaling sinabi, "Young Master, alam ko kung ano ang nangyari sa Undying Corpse King." "Ano?" Lumingon si Yezuan at nagtanong. "May paglalarawan sa aking mga minanang alaala. Ang Undying Corpse King ay dapat nanganak sa Wheel of Death. May malalakas at mahinang Wheels of Death. Ang mahihina ay parang Undying Corpse King, habang ang malalakas ay kayang bumuhay ng patay." Nagmamadaling paliwanag ni Luoluo. Buhayin ang patay. Nang marinig ito, nagulat si Yezuan at ang Crimson Blood Corpse King. Ang huli ay isang bangkay na hari mismo, ngunit kahit na hindi niya narinig ang tungkol sa kalooban ng kamatayan. Oo, ang isang malakas na Wheel of Death ay kayang buhayin ang mga patay. Ito ay isang pag-iral na katulad ng Undying Corpse King. Nasa kanila ang mga alaala ng kanilang nakaraang buhay at maaari ring dagdagan ang kanilang lakas. Tumango si Luoluo. Mukhang nalampasan na ng Wheel of Death ang kaalaman ko. Kahit ano paman, ang Undying Corpse King na ito ay dapat na maalis.
Kung hindi, ang Land of the Dead ay magiging magulo. Hindi masyadong nagtanong si Yezuan. Haharapin muna nila ang Undying Corpse King. Gayunpaman, ang bilis ng Undying Corpse King ay hindi nila kayang abutin. Masunod lang nila ito. Di nagtagal, natapos na ang Myriad Returning Swords. Agad na nawala ang Space Shaking Swords at bumalik si Wei Zhenchen sa tabi ni Yezuan. Wei Zhenchen, sundan mo ito sa ilalim ng lupa. Luo, Crimson Blood Corpse King, tabunan mo ito. Agad na nagutos si Yezuan. Para sa kanyang sarili, natural niyang hinabol ang Undying Corpse King sa isang tuwid na linya. Hanggat lumihis ang Undying Corpse King sa ruta nito, maaabutan ito ni Luo at Crimson Blood Corpse King at pagkatapos ay subukang harangin ito. Ang Will of Death ng Undying Corpse King ay random na inilabas. Sa daan, hindi mabilang na pinutol na mga paa ang natanggal sa lupa at pagkatapos ay nagreporma sa mga bangkay upang salakayin si Yezuan at ang iba pa. Kung tumakbo ito sa paligid ng Land of the Dead, lahat ng nasa Land of the Dead ay malamang na mamamatay. Nagsisi si Yezuan. Kung alam niya ng mas maaga, hindi na niya hinintay kung ano ang gustong gawin ng Undying Corpse King. Direkta niya sana itong na-trap gamit ang Spiritual Sword Array at pagkatapos ay binugbog ito. Ito ay makakapagligtas sa kanya ng maraming problema at pinapayagan din siyang makumplito ang Chain Random Mission. Nakakalungkot na ang kuryosidad ay humantong sa isang sakuna. Young Master, may paraan ako para mabilis na maabyutan ito. Sa oras na ito, biglang nasabi ni Luo sa isip ni Yezuan. Ano ito? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Mag-transform at pagkatapos ay patuloy na gumamit ng Fox Demon Flash. Gayunpaman, tinatansya ko na maaari lamang itong maantala sa kanya ng 1 o 2 segundo. Sagot ni Luo. Naiintindihan ni Yezuan. Ang pagbabagong anyo ni Luo ay ang paggamit ng gintong buhok sa buntot. Gayunpaman, ang bawat pagbabago ay ubusin ng ginintoang buhok sa buntot. Ang bangkos ng ginintoang buhok sa buntot na ito ay nauugnay sa bloodline ni Luo, kaya hindi niya pinayagan si Luo na gamitin ito kamakailan. Kung gusto niyang gamitin ito, kailangan muna niyang kumuha ng pahintulot nito. Kabanata 1085, Sige, mag-ingat ka, hiha. Tumango si Yezuan bilang tugon. Matapos matanggap ang pag-aproba, ang buhok ni Luo ay agad na naging ginto. Sa susunod na sandali, siya ay naging isang ginintoang kidlat at sumugod patungo sa Immortal Corpse King. Tumalikod ang tumatakas na walang kamatayang bangkay na hari at nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Dati, napakaraming ghost spirit ancestors ang nakita niya at alam niyang hindi siya mananalo, kaya tumakas siya. Ngunit ngayon, si Yezuan lang at ang dalawa pa. Ano ang dapat katakutin? Kailangang malaman ng isa na ang humahabol sa kanya ay ang Scarlet Blood Corpse King, habang sina Yezuan at Luo ay nasa 9th grade spirit disaster lamang. Mamatay. Ang Immortal Corpse King ay nagsalita at sumugod kay Luo. Tumalikod ka sa wakas. Tingnan mo kung hindi kita papatayin. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Pakiramdam niya ay normal lang na magsalita ang Immortal Corpse King. Ang kalooban sa ulo ng Immortal Corpse King ay hindi ang unang master ng Corpse King Palace, ngunit isang bagong kalooban ng kamatayan. Sa isang iglap, nakipag-ugnayan si Luo sa Immortal Corpse King. Demon Fox Flash, naging gininto ang kidlat si Luo at tumawid sa Immortal Corpse King. Pagkatapos, isang braso ang lumipad. Pagkatapos mag-transform, ang bilis ni Luo ay wala sa mga chart. Halos hindi lang may pagtanggol ng Immortal Corpse King, kung hindi, ang ulo niya ang lumipad pataas. Orihinal na gustong harangin ni Luo ang Immortal Corpse King, ngunit hindi niya inaasahan na tatalikod ang Immortal Corpse King at papatayin sila. Kaya naman, hindi na kailangang panatilihin ang kanyang pagbabago. Nagmamadaling na-deactivate ni Luo ang kanyang pagbabago at nakipag-away sa Immortal Corpse King. Kasabay nito, sumugod din si Yezuan at ang Scarlet Blood Corpse King. Scarlet Blood, linisin mo ang mga bangkay sa paligid. Inutusan ni Yezuan ang Scarlet Blood Corpse King. Ang kalooban ng Immortal Corpse King sa kamatayan ay tila isang passive na kakayahan. Saan man ito magpunta, may mga bangkay na muling nabubuhay. Bagamat hindi ito banta kay Yezuan, ayaw ni Yezuan na naaabala siya sa labanan. Immortal Corpse King, mamatay sa pangatlong beses.
Umungol si Yezuan. Sa sandaling ito, ang mga epekto ng Eye of Glory ay nawala na. Gayunpaman, habang tumataas ang kanyang antas, tumaas din ang kanyang kapangyarihan sa mata. Kaya, ginamit niya muli ang Eye of Glory. Lumitaw ang gininto ang buhok, gininto ang mga mata, at gininto ang baluti. Hinarap ni Yezuan ang immortal na bangkay na hari at iniabot ang dalawang kamay. Mga kamay na nanghuhuli ng Golden Dragon. Gayunpaman, ang lakas ng Immortal Corpse King na ito ay kakilakilabot. Talagang direktang sinuntok nito ang Golden Dragon Capturing Hand, sumasabog dito. Para naman sa isa pang Golden Dragon Capturing Hand, hindi ito nakuha. Kung wala ka sa Manifestation Realm, hindi mo mailalabas ang tunay na kapangyarihan ng Divine Ability. Bakit hindi mo subukang muli ang hakbang na ito? Biglang tinawag ni Yezuan ang tatlong multo ng 9th grade Spirit Disaster at pinino sila. Phantom Transformation. Ang Ghost God Transformation ay isa lamang pseudo-divine na kakayahan. Sa antas ni Yezuan, ganap niyang may palabas ang mga epekto nito. Matapos sumikat ang kanyang aura, muli niyang inatake ang immortal na bangkay na hari. Ghost God Feast. Ang hindi namamatay na haring bangkay ay walang takot pa rin, sa hindi inaasahang pagkakataon ay muling umaban. Bang! Shockwaves rolled out. Ang pinakamalakas na pag-atake ni Yezuan ay talagang ikinalat ng immortal na bangkay na hari. Paano ito posible? Nagulat si Yezuan. Walang sinuman sa Land of the Dead ang makatiis sa kanyang suntok. Kahit ang founder ng Ghost God Sect, si Guihi, at ang Crimson Blood Corpse King ay hindi magawa. Gayunpaman, talagang natalo ito ng immortal na bangkay na hari. Oo naman, ang taong ito ay may ilang mga kasanayan. Ang suntok ng walang kamatayang Corpse King kanina ay hindi isang ordinaryong pag-atake. Ito ay may pahiwatig ng Disintegration Eye. Ipinikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, mabilis siyang kumalma dahil ang walang kamatayang bangkay na haring ito ay nagsilang ng kalooban ng kamatayan. Kapag binanggit ang kamatayan, hindi maiiwasang iugnay ito sa pagkabulok, pagkalanta, at pagkawatak-watek. Ito ay makatwiran para sa pag-atake ng walang kamatayang bangkay na hari na magkaroon ng gayong mga epekto. Alam mo, ako din. Pinasabog ni Yezuan ang isa pang Ghost God Fist. Kasabay nito, ang kanyang mga gininto ang mata ay agad na nagdagdag ng dalawang Disintegration Ray. Sa pagharap sa pangalawang Ghost God Fist, ganoon pa rin ang ugali ng immortal na bangkay na hari. Lumaban ka. Bang! Ang Ghost God Fist ay muling ikinalat ng walang kamatayang bangkay na hari. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinabayaan niya ang Disintegration Rays. Zizi, dama po ang Disintegration Rays sa kamao ng walang kamatayang bangkay na hari. Agad na nagkawatak-watek ang laman. Gayunpaman, ang epekto ng Disintegration Rays ay medyo malayo sa inaasahan ni Yezuan. Ang kamao ng walang kamatayang bangkay ng hari ay naputol lamang sa isang maliit na butas. Gayunpaman, hindi nag-iisang lumalaban si Yezuan sa immortal na bangkay na hari. Ito ay dalawa laban sa isa. Demon Fox Flash. Muling nag-transform si Luoluo at direktang nilumpasan ang immortal na bangkay na hari. Swish! Ibinato ang isa pang braso. Ngayon, parehong lumilipad ang mga braso ng immortal na bangkay ng hari. Hindi ka pa rin patay. Ang mga mata ni Yezuan ay kumislap na may bakas ng panunuya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakita niya ang naputol na braso na biglang muling kumapit. Hindi lang iyon, ngunit ang naputol na braso na pinutol ni Luoluo sa unang pagkakataon ay ganoon din. Damn! Nagmura si Yezuan. Hindi niya inaasahan na ang kalooban ng kamatayan ng walang kamatayang bangkay na hari ay magagawang muling buuin ang sarili. Ito ay wala sa inaasahan ni Yezuan. Sasabugan kita. Tignan natin kung paano ka mag-reassemble. Sinamantala ni Yezuan ang oras na ito, muling iniunat ni Yezuan ang kanyang mga kamay. Dalawang gininto ang dragon na humahawak ng mga kamay ang direktang humawak sa immortal na bangkay na hari. Ang gininto ang tunay na enerhiya ay nagsimulang sunugin ang katawan ng immortal na bangkay ng hari. Ang immortal na bangkay na hari ay kontrolado at hindi makagalaw. 1,000-year-old monster, go to hell. Sumimangot si Luoluo. Muli siyang nag-transform sa isang gininto ang kislap at dumaan sa walang kamatayang bangkay na hari. Swish!
Sa pagkakataong ito, hindi ang braso ang lumipad pataas. Sa halip, ito ang ulo ng immortal na bangkay ng hari. Maging ang Crimson Blood Corpse King ay mamamatay kung mapugat ang ulo nito. Gayunpaman, malinaw na naramdaman ni Yeshua na ang immortal na bangkay na hari ay hindi patay. Hindi patay. Panoorin kung paano ko sasabog ang ulo mo. Panipi, muling sumuntok si Yeshua. Handa siyang patayin ang immortal na bangkay na hari sa isang hit at kumpletuhin ang chain mission. Whoosh whoosh. Sumipol ang kamao ng hangin. Tinamaan ng Ghost God Fist ang ulo ng immortal na bangkay ng hari at agad itong pinasabog. Sa wakas patay na. Matapos makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag si Yeshua. Matapos ang napakaraming pinagdaanan, sa wakas ay natapos na niya ang mapahamak na chain mission na ito. Ding, natapos na ng host ang chain mission. Ang reward ay ang Heavenly Eye Bloodline Evolution. Nag-prompt ang system. Ang ebolusyon ng bloodline ng Heavenly Eye ay katumbas ng pagkuha ng isang devouring point. Dahil dito, labis na nasisiyahan si Yeshua. Ngayon, kaya niyang kontrolin ang 25 tao gamit ang Eye of Control. Gayunpaman, kahit napatay na ang immortal na bangkay na hari, hindi pa rin bumagsak ang mga muling pinagsama-samang bangkay sa paligid nito. Kaya naman, kailangan pang linisin ni Yeshua ang mga naglalakad na bangkay na ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla niyang natuklasan na may kakaibang puting fog sa lugar kung saan sumabog ang ulo ng immortal na bangkay ng hari. Ito ba ang death intent? Panipi, nagtaas ng kilay si Yeshua. Ang kaisipang ito ay sumagi sa kanyang isipan. Nang malapit na niyang kolektahin ang Wheel of Death at suriin ito, biglang lumitaw ang isang bitek sa kalangitan. Kabanata 1086. Ang pupil ng malaking mata na ito ay isang masasamang puti. Sinulyapan lang ito ni Yeshua at nanlamig ang kanyang puso. Ano ang F*** na ito? Sa sobrang takot ni Yeshua ay mabilis ang tibok ng kanyang puso. Mabilis ang kanyang paghinga, para siyang masusuffocate. Kasunod ng paglitaw ng malaking mata na ito, tumahimik ang paligid. Tumigil sa paggalaw ang walking corpses. Maging si Yeshua at ang dalawa pa ay hindi makagalaw. Ano ito? Nagulat si Yeshua. Sa sandaling ito, hindi lamang ang kanyang katawan ay hindi makagalaw, isang hindi pa nagagawang pakiramdam ng panganib ang bumangon sa kanyang puso. Muli niyang naramdaman ang aura ng kamatayan. Gumapang ang buong katawan niya, tumindig ang balahibo niya, at hindi niya mapigilan ang panginginig. Ano nga ba ang malaking mata na ito? Paano nito masusugpo silang tatlo at ang daan-daang walking corpses sa paligid nila? Nang si Yeshua at ang dalawa pa ay nabigla, ang Wheel of Death ay biglang bumangon sa mga spiral at hinihigop ng malaking mata sa kalangitan. Ang kalooban ng kamatayan ay hinigop na. Nanlaki ang mga mata ni Yeshua at pinanood ang Wheel of Death na hinihigop ng malaking mata. Gayunpaman, ang hindi niya napansin ay mabilis na lumalakas ang mga walking corpses sa kanilang paligid. Sa sandaling ito, swoosh! Ang malaking mata ay biglang lumingon at ang atensyon nito ay tila nahulog kay Yeshua. Nakakainis na aura ng buhay. Isang matandang boses ang bumagsak sa tainga ni Yeshua at luo-luo. Sa sumunod na sandali, nakita ni Yeshua ang kanyang katawan na parang buhangin. Mamamatay na ba ako? Bulong ni Yeshua sa kanyang puso. Young Master, nakita ni Luo-Luo ang katawan ni Yeshua na tinatangay at nagmamadaling sumigaw. Gayunpaman, sa ilalim ng pagpigil ng malaking mata na ito, hindi man lang niya maibuka ang kanyang bibig para magsalita. Naililipat lamang niya ang kanyang boses sa pamamagitan ng hangin. Ang puso ni Yeshua ay gumuho. Hindi niya inaasahang mamamatay ang orihinal niyang katawan at doppelganger sa ganoong sitwasyon. Sa ganitong sitwasyon, kahit na mayroon siyang Eye of Eternity, mahihirapan siyang makatakas sa kamatayan. Higit sa lahat, hindi niya alam kung sino ang pumatay sa kanya. Ano nga ba ang malaking mata na ito? Napapikit na si Yeshua sa kawalan ng pag-asa. Sa kabutihang palad, kahit na hindi niya maigalaw ang kanyang katawan, nagawa pa rin niyang ibalik si Luo-Luo sa kanyang storage space. Malayo sa Eastern Continent ng Bloodstone Continent, mayroon pa ring pangalawang clone. At worst, makakabalik na lang siya. Gayunpaman, hindi maganda ang pakiramdam ni Yeshua sa pakiramdam ng kanyang katawan na nalalanta. Dahil wala naman talaga siyang nararamdamang sakit, at wala man lang dugo. Para siyang nasa panaginip.
Gayunpaman, ito ay hindi isang panaginip, ngunit katotohanan. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Yezuan ay nabura hanggang sa puntong ang ulo na lang ang natitira. Kung ito ay isang normal na tao, sila ay namatay na. Ding! Ang Crimson Blood Corpse King ay wala sa kontrol. Tumunog ang system notification. Ang higanting mata na ito ay nagbigay daan sa Crimson Blood Corpse King na lumakas, hanggang sa puntong makakawala ito sa kontrol ni Yezuan. Ang sitwasyong ito ay nagdaragdag lamang ng insulto sa pinsala. Gayunpaman, sa kritikal na yugtong ito, isang boses ang biglang umalangaw-ngaw. Swish! Biglang sumili ang isang malakas na aura. Lumingon ang higanting mata sa kalangitan, at agad na huminto ang pagkabulok ng katawan ni Yezuan. Ano? Nagulat si Yezuan. Nagmamadali siyang nag-scan gamit ang Eye of Revelation, ngunit isang nakakasilaw na gintong liwanag lang ang nakikita niya. Habang siya ay nagtataka kung ano ang impyerno ng gininto ang liwanag na ito, ang higanting mata sa kalangitan ay biglang nanginig at direktang umatras sa siwang. Pagkatapos, ang bitik ay mabilis na nagsara. Bumalik sa normal ang langit. Hindi alam ni Yezuan kung ano ang nangyayari, ngunit sa pagkawala ng higanting mata, ang pinigilan na bloodline ng Divine Tree of Life sa kanyang katawan ay nagsimulang gumana muli at nagsimulang buuin muli ang kanyang katawan. Anong nangyayari? Si Yezuan ay nalilito. Sa sandaling ito, siya lamang at ang Crimson Blood Corpse King ang nabubuhay pa, pati na rin ang gintong liwanag na iyon. Brat, how dare you control me? Go to hell! Habang ni-reconstruct ni Yezuan ang kanyang katawan, biglang umungal ang Crimson Blood Corpse King at sumugod kay Yezuan. Nawala ang kontrol ng Crimson Blood Corpse King, at nalampasan pa ng aura nito ang Immortal Corpse King mula noon. F***sick, sunod-sunod na kaway. Natakot si Yezuan. Kakaalis lang ng higanting mata, at ang Crimson Blood Corpse King ay naghihiganti na. Ito ay talagang F***sucked up. Gayunpaman, sa sandaling ito, whoosh whoosh, isang bagzo ng hangin ang sumipol at isang gintong liwanag ang kumislap, direktang pumasok sa katawan ng Crimson Blood Corpse King. Sa susunod na sandali, ang Crimson Blood Corpse King ay direktang sumanggaw at namatay. F***sick, nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Ibinaling niya ang kanyang ulo at nakita niyang unti-unting lumalabo ang gintong ilaw. Ang gintong liwanag ay kumupas, at sa wakas, isang mini-beast ang pumasok sa mga mata ni Yezuan. Ang maliit na hayop na ito ay may mga kaliskis, sungay, at kuko ng platinum, ngunit mas maliit pa rin ito kaysa kay Luoluo. Kinusat ni Yezuan ang kanyang mga mata at nalaman na ang maliit na hayop na ito ay talagang isang Sky Dragon. Gayunpaman, hindi ba ang Sky Dragon na ito ay medyo nahuhumaling sa iyo? Hindi lang mini, pero bakit medyo mataba? Bakit tao? Biglang bamuka ang bibig ng maliit na Sky Dragon. Napakalambot ng boses nito, kasing linaw ng isang 3 taong gulang na sanggol. Nang marinig ito, itinaas ni Yezuan ang kanyang kilay. Sa oras na ito, kagagaling lang niya sa itaas na bahagi ng katawan. Nagmamadali niyang kinuyam ang kanyang kamao at sinabing, "Salamat Senior sa pagligtas sa buhay ko. Senior your head, call me the super invincible handsome dragon." Itinama ng maliit na Sky Dragon. "Ah, salamat super invincible handsome dragon Senior," muling sabi ni Yezuan. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, 2 salita ang sumagi sa kanyang isipan, "What a joke." Anuman ang hitsura ng maliit na Sky Dragon na ito, alam ni Yezuan na iniligtas siya nito ngayon, kaya natural, hindi niya ito masabi ng malakas. Ang maliit na Sky Dragon ay biglang sumugod at huminto sa harap ni Yezuan. Sa oras na ito, naramdaman ni Yezuan na ang maliit na Sky Dragon na ito ay may napakapamilyar na aura. "Naramdaman mo ba? Nakita mo na ba ang babaeng iyon na si Liu Li?" "Panipi," biglang tanong ng mini Sky Dragon. Liu Li, ang pangalang ito ay natural na pamilyar kay Yezuan. "Senior, si Fairy Liu Li ba ang tinutukoy mo?" Hindi malay na sabi ni Yezuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bago bumagsak ang kanyang boses, ang mini Sky Dragon ay sumigaw ng galit, "Fairy my head, this stinky shameless thing, how dare she call herself a fairy?" Noon, binugbog niya ako pabalik sa aking orihinal na anyo, iniisip na kaya niya akong paamuhin.
Pagkalabas ko ng itlog, nawala siya ng walang bakas. Panipi, talo ka pabalik sa iyong orihinal na anyo, paamuin ka. Nang marinig ito ni Yezuan, agad siyang nag-react. Ang mini sky dragon na ito kaya ang malaking itlog sa Liuli Dreamland. Naalala niya na ginamit ni Fairy Liuli ang Fountain of Youth kapalit ng kanyang dugo, at pagkatapos ay dinilig ito sa malaking itlog. No wonder naramdaman niyang may pamilyar na aura itong mini sky dragon, kaya dahil dito. Ang batang babaeng iyon na si Liuli ay binugbog ako pabalik sa aking orihinal na anyo, na naging dahilan upang ako ay magtanim muli. Sa hinaharap, kung mahuli ko siya, kailangan kong maghanap ng 100 lalaki at panoorin siyang niloloko ng 100 beses ng bawat lalaki. Ang mini sky dragon ay biglang naglabas ng kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko, at hindi napigil ang magmura ng malakas. Kabanata 1087, 100 lalaki, bawat isa 100 beses. Nilunok ni Yezuan ang kanyang laway. Mukhang malaki ang galit ng mini sky dragon na ito kay Fairy Liuli. Gusto talaga siya nitong halayin ng 10,000 beses, sobrang nakakatakot talaga. Sinabi sa kanya ng intuition ni Yezuan na sa kasong ito, mayroon siyang dalawang pagpipilian. Una, maaari siyang manahimik at hayaan ang mini sky dragon na magmura ng mag-isa. Gayunpaman, itong mini sky dragon at Fairy Liuli ay may malaking sama ng loob sa isa't isa. Kung uupo lang siya roon at walang ginawa, baka daron siya ng mini sky dragon. Pangalawa, syempre, ay isumpa ang Fairy Liuli na iyon kasama ang mini sky dragon. Sa ganitong paraan, maaari siyang makakuha ng gantimpala. Oo, 100 beses, 100 beses. Nagmamadaling sumang-ayon si Yezuan. Bagamat nakaramdam siya ng kaunting awa para kay Fairy Liuli, ginawa pa rin ito ni Yezuan. Anyway, hindi ito naririnig ni Fairy Liuli. You little brat, you're to my liking. Come, curse that bitch together. Bibigyan kita ng bote sa bawat sumpa. Pagkatapos magsalita ng mini sky dragon, naglabas ito ng bote ng jade mula sa kung saan at iniabot ito kay Yezuan. Kinuha ni Yezuan ang bote ng jade at binuksan ito. Damn, ang pinakamagandang kalidad na immortal spring wine. Super invincible handsome senior dragon, huwag kang mag-alala, susumpin ko talaga siya hanggang sa magdilim ang langit at matuyo ang dagat. Ang murang kalikasan ni Yezuan ay nalantad sa isang iglap. Walang iniisip, nagsimula siyang magmura. Isang bote ng pinakamahusay na kalidad na immortal spring wine, iyon ay 10 taon ng habang buhay. Sa totoo lang, may napakagandang bagay sa mundo. Iniisip ni Yezuan kung nananaginip ba siya. Curse for me, I have a lot of the best quality immortal spring wine here. If you're satisfied, I'll give it all to you. Galit na sabi ng mini sky dragon. Nang marinig ito, hindi maiwasang lumiwanag ang mga mata ni Yezuan. Maraming pinakamahusay na kalidad na immortal spring wine. Ito kaya ang immortal spring lake sa Glaze Illusion. Damn, kung ibibigay mo sa akin ang lahat, magkakaroon ako ng kahit ilang 100,000 taon ng buhay, di ba? Ang puso ni Yezuan ay nagdulot ng isang mabagyong alon. Ilang 100,000 taon ng buhay, parang nakakatakot. Kahit na ang mga benepisyo ng paglunok ng immortal spring water ay napakababa, kung lulunukin niya ang lahat ng ito, ang kanyang lakas ay malamang natataas ng 100, 1,000, o kahit 10,000 beses. Gayunpaman, bago niya matapos ang pagmumura, sumabad ang mini sky dragon, kalimutan mo na, walang kwenta ang pagmumura. Hindi nito mapapawi ang galit ko. Ibibigay ko sa iyo itong banga ng eternal youth spring water. Bigyan mo ako ng dugo para matugunan ang aking pananabik. F***. Biglang nagkaroon ng gana si Yezuan na balatan ang mini sky dragon at bunutin ang mga litid nito. Gayunpaman, nang makita niyang biglang inilabas ng mini sky dragon ang immortal spring water, agad siyang ngumiti. Dati, kapag ang kanyang kaharian ay hindi sapat na mataas, na-overdraw niya ang kanyang puwersa sa buhay para gamitin ang dragon capturing hand. Sa makatuwid, nakakonsumo siya ng maraming top-grade na immortal spring water. Ngayon, 100 taon na lang ang natitira sa kanya. Gayunpaman, ang banga na ito ng immortal spring water ay hindi bababa sa 200 taong gulang. Ito ay katumbas ng paggawa ng isa pang transaksyon. Wala lang, Senior Master Long, maaari kang magkaroon ng marami hanggat gusto mo.
Nang walang ibang salita, inilabas ni Yezuan ang lahat ng mga health potion na inimbak niya sa kanyang DevR space. Mayroong higit sa 10,000 sa kanila, at nakolekta niya ang mga ito dahil sa inip. Not bad, not bad. It's enough for me to drink for a while. Tumango ang mini Sky Dragon bilang kasiyahan. Sa susunod na sandali, ang mga potion sa kalusugan ay tahimik na nawala. Kahit si Yezuan ay hindi napansin kung paano sila nawala. Senior Master Long, gusto mo pa ba? Kung hindi, magkukunwari pa ako. Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Pakiramdam niya, hanggat kaya niyang pasayahin ang mini Sky Dragon, maaari siyang gantimpalaan ng mas maraming immortal spring water. Kung hindi, maaari pa niyang laslasan agad ang sariling lalamunan. No need, this is enough. You're quite cooperative, kid. You didn't let me read of Azura's eye in vain, mahinang sabi ni mini Sky Dragon. Mata ni Azura, nang mahulog ang 4 na salitang ito sa tenga ni Yezuan, nang inag ang kanyang katawan. Alam niya ngayon lang siguro ito ang pangalan ng higanteng mata. Nang maalala niya ang eksena kanina, nang inag ang buong katawan niya. Kung hindi lumitaw ang mini Sky Dragon, ang kanyang orihinal na katawan at unang clone ay tiyak na namatay. Senior Master Long, ano yun Azura's eye? Agad na sinundan ni Yezuan ang baging at nagtanong. Itong Azura's eye ay muntik na siyang patayin. Natural, kailangan niyang malaman kung ano yun. Kung may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na maghihiganti siya. Kanina lang, may Wheel of Death dito, kaya lumitaw itong Azura's eye. Malaking halimaw sa iyo ang may-ari nitong Azura's eye, kaya nahihirapan ka. Pagkatapos magsalita ng mini Sky Dragon, nang inag ang puso ni Yezuan. Mula sa tono ng dating, malamang na napakalakas ng may-ari nitong Azura's eye. Sa oras na ito, muling sinabi ng mini Sky Dragon, pero hindi mo kailangang mag-alala. Maliit na prito ka lang, kaya hindi niya ito isapuso. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Yezuan na hindi makaramdam ng kaunting kalungkutan, ngunit iyon ang katotohanan. Sa harap ng isang tunay na powerhouse, isa lang siyang langgam. Wala man lang siyang kwalipikasyon para malaman kung sino ang kabilang partido. Si Master Long ay binugbog pabalik sa kanyang orihinal na anyo ni Liuli. Hindi ako sapat na malakas para matuntan ang may-ari nitong Azura's eye. Ngayon lang, tinakot ko lang siya sa aking bloodline. Pagkatapos magsalita ng mini Sky Dragon, tumingin siya sa paligid at sinabing, gayunpaman, ang Azura's eye na iyon ay namumuo mula sa malaking halaga ng Wheel of Death. Sa hitsura nito, natatakot akong magulo ang lugar na ito. Bakit naman magkakagulo? Hindi malay na tanong ni Yezuan. Hindi ba't sinabi ko lang na ang Azura's eye ay condensed mula sa isang malaking halaga ng Wheel of Death? Minulat ni mini Sky Dragon ang kanyang mga mata at bamantong hininga, bata, dahan-dahan lang. Ang gwapong dragon na ito ay hahanap ng lugar na paglilinangin sa liblib, at pagkatapos ay F*** na. Ang Liuli's immortal. Bago pa makapag-react si Yezuan, ang mini Sky Dragon ay naging puting-gintong liwanag at direktang umalis sa paningin ni Yezuan. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na ni Yezuan kung ano ang ibig sabihin ng mini Sky Dragon ng kaguluhan. Ang Wheel of Death ng Immortal Corpse King ay maaaring magdulot ng napakalaking kaguluhan. Kung ang Azura's eye na iyon ay nakondensed mula sa isang malaking halaga ng Wheel of Death, hindi ba lahat ng patay sa Land of the Dead ay lalabas? Whoosh whoosh. Biglang may tumunog na kung ano sa hangin. Nilingan ni Yezuan ang kanyang ulo at nakita na ang mga nakapalibot na naglalakad na bangkay ay sumusulpot sa kanya. Mayroong ilang daan lamang sa mga naglalakad na bangkay na ito, at iba-iba ang kanilang lakas. Gayunpaman, sa paglitaw ng Azura's eye, ang kanilang lakas ay mabilis na tumaas, at ang mga makapangyarihan ay umabot pa sa Manifestation Realm. Kanina, dahil sa mini Sky Dragon, itong mga naglalakad na bangkay ay hindi nang ahas na lumapit. Gayunpaman, sa pag-alis ni mini Sky Dragon, si Yezuan ang naging target ng naglalakad na mga bangkay. Naglakas loob ka bang guluhin ako sa mga katulad mo? Si Yezuan ay labis na hinamak. Direkta niyang itinaboy ang mga naglalakad na bangkay na ito, pagkatapos ay mabilis na sinira ang kawalan at umalis. Kabanata 1088. Gayunpaman, alam ni Yezuan na nasa problema sila sa pagkakataong ito. Ang mga mata ng kamatayan ay lumitaw lamang ng ilang segundo,
at ang Land of the Dead ay malapit ng mahulog sa kaguluhan. Nang masira ni Yezuan ang kawalan at bumalik sa Sect of the God of Ghosts, nalaman niyang maraming patay na tao ang gumapang palabas ng Sect of the God of Ghosts. Ang mga namatay sa sekta ng Diyos ng Ghost ay lahat ay bumagsak sa lupa at nagbagong anyo sa paglalakad ng mga bangkay, kahit na sila ay nabulok hanggang sa mga buto na lang ang natira. Anong nangyayari? Ang Ghost Spirit Ancestors, na naghihintay ng tugon ni Yezuan sa Sect of the God of Ghost, ay hindi alam kung ano ang nangyari. Panoorin lamang nila ang mga patay na gumagapang palabas ng lupa at inaatake sila. Kakabalik lang ni Yezuan. Sa pagtingin sa eksenang ito, hindi niya maiwasang isipin ang sarili, na apektuhan ng hitsura ng mga mata ng kamatayan ang death aura ng buong Land of the Dead. Maging ang Sect of the God of Ghost, na napakalayo, ay nagbago. Ang mga mata ng kamatayan ay lumitaw sa teritoryo ng Corpse King Palace. Ang Sect of the God of Ghost ay hindi mabilang na milya ang layo, ngunit ito ay nagbago rin. Ito ay tulad ng sinabi ng Mini Sky Dragon. Ang Land of the Dead ay malapit ng mahulog sa kaguluhan. Anong nangyayari? Ikaw mabilis kang sumugod at nagtanong. Magkakaroon ng malaking kapahamakan sa Land of the Dead. Natatakot ako na hindi tayo maaaring manatili sa sekta ng Diyos ng Ghost. Magtipon ka agad at umalis kasama ako. Ipinaliwanag ni Yezuan, ngunit hindi niya ipinaliwanag kung paano nangyari ang kalamidad. Ang Land of the Dead ay nabuo sa loob ng libu-libong taon. Ang bilang ng mga taong namatay sa Land of the Dead ay talagang isang nakakatakot na bilang. Bagamat makapangyarihan ang Sect of the God of Ghost, hindi nito kayang patuloy na pumatay. Sa makatuwid, maaari lamang silang lumipat. Nang marinig ito ni Guihi, ang tagapagtatag ng Sect of the God of Ghost, hindi na niya tinanong ang tiyak na dahilan at agad niyang inutusan ang mga disipulo at elder ng Sect of the God of Ghost na magtipon. Si Yezuan ang may Eyes of the Void, kaya hindi naging problema para sa kanya na paalisin sila. Hindi nagtagal, ang mga tao na nasa sekta ng Diyos ng Ghost ay mabilis na nagtipon. Mayroong ilang mga tao sa kabuuan. Pagkatapos, si Yezuan ay direktang bumasag sa kawalan at pinaalis sila. Ang Land of the Dead ay hindi magiging mapayapa, kaya direktang pinaalis sila ni Yezuan. Kung tungkol sa kanilang destinasyon, ito ay ang Winsnow Villa. Pinangunahan ni Yezuan ang daan sa walang laman na pinto, pagkatapos ay patuloy na sinusunog ang kanyang enerhiya sa mata para ipadala ang mga disipulo at elder ng Ghost God Sect. Para sa mga eksperto sa antas na ito, kahit na mayroong 5,000 tao ang pumipila para dumaan sa isang pinto, tatagal lamang ito ng ilang segundo. Hindi nagtagal, ang buong sect ng God of Ghost ay dumaan sa Void Gate at nakarating sa Winsnow Villa. Nang makita ng mga tao ng Winsnow Manor ang napakalaking grupo ng mga eksperto at ghost spirits, natakot sila sa kanilang mga talino. Kahit sino sa mga taong ito ay madaling makalusot sa Winsnow Manor. Gayunpaman, sa sandaling ito, natuklasan ng mga tao mula sa Blizzard Villa na ang pinuno ng grupo ay si Yezuan, at agad silang gumon. Yezuan, anong nangyayari? Agad na lumipad si Feng Wuan at nagtanong. May nangyari sa Land of the Dead. Dinala ko dito ang Clan of the God of Ghosts para maghanap ng kanlungan, direktang sagot ni Yezuan. Sa sandaling sinabi niya iyon, si Feng Wuan at ang iba pang mga disipulo ng Winsnow Villa na nakapaligid sa kanya ay labis na natakot na halos mabasa nila ang kanilang mga sarili. Sect of the God of Ghosts. Natigilan si Feng Wuan. Hindi ba ang sekta ng Diyos ng Ghost ay isa sa dalawang Panginoon ng Land of the Dead? Kahit sino sa mga alagad nito ay maaaring magwala sa buong Winsnow Villa. Not to mention its disciples, even ghost spirits kayang gawin ito. Gayunpaman, mayroong libu-libong tao dito sa oras na ito. Kung ang mga taong ito ay hindi napigilan ang kanilang mga aura, ang ilan sa mga tao mula sa Winsnow Manor ay namatay dahil hindi ito makayanin ng kanilang mga puso. Sa oras na ito, sumugod din sina Zhu Hong at Feng Wuchen. Matapos ang pagkamatay ng corpseman, nabawi ni Feng Wuchen ang kanyang memorya, kaya direktang binitawan siya ni Yezuan. Yezuan, bakit napakaraming eksperto mula sa Sect of the God of Ghosts dito? Nag-aalalang tanong ni Zhu Hong. May nangyari sa Land of the Dead. Senyor, nabuhay na ba ang mga patay sa Winsnow Manor dati? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. Nabuhay muli. Natigilan si Zhu Hong. Umiling siya at sumagot, hindi.
Nang marinig ito, nakahinga rin ng maluwag si Yesuan at sinabing, kung ganoon, hahayaan ko munang manatili ang sect of the God of Ghosts sa Myriad Snow Mountain. Kaagad, pinamunuan niya ang libu-libong tao mula sa sect of the God of Ghosts papunta sa Myriad Snow Mountain. May mga spirit disaster super supreme holy beast sa Myriad Snow Mountain, ngunit sila ay mga mababang antas lamang. Ang sect of the God of Ghosts ay kayang tumawid sa Myriad Snow Mountain ng mag-isa. Tinansya ni Yeshua na mayroong milyon-milyon o kahit 10-10 milyong naglalakad na bangkay sa Land of the Dead ngayon. Sa kasamaang palad, ang pagpatay sa mga bangkay na ito ay hindi nagbigay sa kanya ng mga puntos ng karanasan, kaya siya ay tamad na sirain ang mga ito. Ang mga tao mula sa sect of the God of Ghosts ay nagkampo sa pasukan ng Myriad Snow Mountain. Halos wala sa mga taong ito ang umalis sa lupain ng mga patay. Iilan lamang sa kanila ang gumala sa labas, naghahanap ng mga mahuhusay na tao, ngunit hindi sila nang ahas na tawagin ang mga makapangyarihang ghost spirit. Gayunpaman, nag-aalala sila tungkol sa ibang bagay. Little brother Ye, kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyari sa Land of the Dead, kung alam ng 8 pamilya sa Hilaga na iniwan natin ang Land of the Dead sa napakalaking sukat. Guehi said na nakakunot ang noo. Naunawaan ni Yesuan ang ibig niyang sabihin at sumagot, ang pagbabago sa lupain ng mga patay ay dulot ng isang taong hindi mabilang na mas malakas kaysa sa 8 pamilya. Ngayong ang Land of the Dead ay nasa kaguluhan, tiyak na may mga undead na nilalang na aalis. Ang 8 pamilya ay tiyak na magpapadala ng mga eksperto upang patayin sila, kaya hindi na tayo makakabalik sa lupain ng mga patay. Hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa 8 pamilya. Si Guehi at ang iba ay hindi maiwasang manginig nang marinig nila ito. Senyor, gaano kalakas ang 8 pamilya? Tanong muli ni Yesuan. Bagamat hindi niya alam ang lakas ng 8 pamilya, ayon sa Mini Sky Dragon, ang Eye of Death ay nakondensed mula sa malaking halaga ng Death Intent. Ang antas nito ay tiyak na mas mataas kaysa sa 8 pamilya. Hindi man niya alam ang lakas ng 8 pamilya, masisiguro niya ito. Hindi rin ako sigurado, pero ang sect of the God of Ghosts ay parang langgam sa 8 pamilya. Guey, umiling siya. Narinig ko na ang 8 pamilya ay itinayo sa tabi ng isang cross-realm teleportation formation. Tanong ni Yesuan. Tumango si Guehi, tama. Kinokontrol ng 8 pamilya ang cross-realm teleportation formation sa Glazed Light Sacred Ground. Gayunpaman, ang teleportation formation na ito ay kontrolado ng 8 pamilya. Kung gusto ni Little Brother Ye na gamitin ito, natatakot ako na hindi ito magiging ganoon kadali. Matapos marinig ito, tumahimik si Yesuan. Ngayon, malapit na siya sa Glazed Light Sacred Ground. Gayunpaman, kung gusto niyang gamitin ang Cross-Realm Teleportation Formation, kakailanganin niya ang pag-aproba ng 8 pamilya. Masyadong mahina pa rin ang lakas ko ngayon. Kailangan kong makalusot sa Manifestation Realm sa lalong madaling panahon. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili. Ngayon lang, muntik na siyang mamatay. Ayaw na niyang maranasan muli ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Sa makatuwid, pagkatapos niyang ayusin ang Sect of the God of Ghosts, muli niyang sinira ang kawalan at bumalik sa Corpse King Palace. Gaya ng inaasahan, ang Corpse King Palace ay napuno na ng mga tao. Gayunpaman, ang mga taong ito ay pawang mga bangkay na gumapang mula sa lupa. Okupado na talaga. Kabanata 1089. Young Master, kung ang lahat ng patay sa Land of the Dead ay mabubuhay na maguli, tiyak na malalaman ito ng 8 dakilang pamilya. Paano kung matunten nila ito pabalik sa Windsnow Manor? Tanong ni Luo Luo. Kung nahanap na talaga nila, balik tayo sa Bloodcliff Continent. Wala silang magagawa. Sagot ni Yesuan. Ang Bloodcliff Continent ay isang kontinente sa ilalim ng Bloodcliff Sect, at mayroong 12-12 puwersa tulad ng Bloodcliff Sect sa lugar na ito. Ang mga ito ay konektado din sa mga mababang kontinenteng ito, at ang kabuuang bilang ay malamang na higit sa 10,000. Hanggat ang Ghost God Sect ay nagtago sa Bloodcliff Continent, ang 8 dakilang pamilya ay hindi isa-isang mag-iimbestiga sa mga kontinenteng ito. Habang nag-uusap ang dalawa, may ilang bangkay na ang nakatuklas sa kanila. Maaaring maraming nakatagong kayamanan sa Corpse King Palace. Luo, linisin mo ang lahat ng mga bangkay sa Corpse King Palace. Sabi ni Yesuan sa mahinang boses.
Ngayon na ang Corpse King ng Corpse King Palace ay halos patay na, halos lahat ng mga kayamanan ay nahulog sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, medyo malayo pa siya sa pag-abot sa rurok ng Three Supreme Sovereign Disasters. Kapag naabot na niya ang rurok ay malalaman niya kung kailangan niya ng breakthrough item. Okay, tumango si Luo-Luo at agad na nahati sa daan-daang figure at sinimulang hagupitin ang mga bangkay na labis ang pagpapahalaga sa kanilang sarili. Kasabay nito, nilamon din ni Yezuan ang napakaraming ghost spirit at ginamit ang ghost god transformation, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang aura. Pero, sa pagkakataong ito, hindi ghost god fist ang ginamit niya, kundi ibang galaw. 100 Ghost Rush. Hindi mabilang na mga itim na figure ang sumuntok at agad na pinunit ang mga bangkay. Ang 100 Ghost Rush ay gumagamit ng mas kaunting death chi kaysa sa ghost god fist. Ginamit ito ni Yezuan ng ilang beses nang sunod-sunod at direktang nilinis ang higit sa kalahati ng Corpse King Palace. Sa ilang sandali, ang buong Corpse King Palace ay napuno ng mga bangkay. Miserable din ang mga bangkay na ito. Minsan na silang namatay, ngunit nabuhay silang muli at namatay muli sa huli. Pagkatapos, nagsimulang hanapin ni Yezuan at Luo-Luo ang Corpse King Palace. Sa kasamaang palad, ang Crimson Blood Corpse King ay iniluwa hanggang mamatay ng Mini Sky Dragon. Kung hindi, maaaring tanungin siya ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, ang Crimson Blood Corpse King ay ang kasalukuyang Corpse King Palace Master. Marami pa ring mga kayamanan sa Corpse King Palace, ngunit karamihan sa mga ito ay kinuha ng mga alagad at matatanda ng Corpse King Palace. Sa oras na ito, naalala ni Yezuan na ang Digang Corpse King at Bramble Corpse King ay pinatay ng Immortal Corpse Kings. Nasa ilalim pa rin ng lupa ang kanilang mga bangkay. Sa ibaba ng palasyo ng Haring Bangkay, may pool ng bangkay. Kahit na ang Burrowing Corpse King at Bramble Corpse King ay pinatay ng walang kamatayang Corpse King, sila ay nabuhay muli sa pamamagitan ng kalooban ng kamatayan. Nang dumating si Yezuan sa Corpse King Palace, nakita niya ang Bramble Undead King at ang Burrowing Undead King. Dahil 2 beses na akong namatay, mamamatay ulit ako. Hindi na nagsalita pa si Yezuan habang direktang pinatay niya ang 2 Corpse Kings at kinuha ang kanilang Universe Rings. Kaunti na lang. Matatapos na yata ako pagkatapos ng ilang rounds pa. Sa pag-iisip nito, umalis kaagad si Yezuan. Siyempre, upang madagdagan ang kahusayan, nagpasya siyang gumamit ng 2 pronged na diskarte. Ipinadala niya ang kanyang tunay na katawan at avatar ng hiwalay, naghahanda na pumunta sa ilang puwersa malapit sa Corpse King Palace upang tingnan. Kasabay nito, inutusan niya ang Scarlet Flame Corpse King at Whitebone Corpse King sa ilalim ng kanyang kontrol na simulan ang pandarambong. Tinansya niya na maaabot niya ang rurok ng 3 kataas-taasang kalamidad sa loob ng isang araw. Ang rurok ng Three Supreme Sovereign Disasters ay nangangailangan ng isa na dumaan sa isang malaking sakuna upang makapasok sa Manifestation Realm. Ang malaking sakuna na ito ay nagpahinto sa maraming tao. Sa Land of the Dead, walang nagtagumpay. Sa makatuwid, naramdaman ni Yezuan na mananatili rin siya rito. Kinailangan niyang kolektahin ang mga kinakailangang materyales para makapasok sa Manifestation Realm. Matapos umalis sa Corpse King Palace, ang kanyang tunay na katawan ay sumugod patungo sa pinakamalapit na puwersa. Kailangang aminin ng isa na ang mata ng kamatayan ay masyadong nakakatakot. Talagang iginuhit nito ang Death Chi sa Land of the Dead, na binuhay ang lahat ng patay sa Land of the Dead. Sa daan, nakikita ni Yezuan ang mga naglalakad na bangkay na ito sa lahat ng dako. Gayunpaman, para sa kanya na may walang limitasyong totoong Chi, ito ay isang bagay lamang ng ilang sword strike. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng puwersa sa ilalim ng Corpse King Palace. Ang puwersang ito ay hindi nakatakas sa kapahamakan. Bukod dito, wala silang kakayahang labanan ang muling pagkabuhay ng mga patay, kaya sila ay nilipol. Sa buong sekta, wala ni isang nakaligtas. Good luck! Tumingin si Yezuan sa puwersa sa ibaba at bahagyang nabaluktot ang sulok ng kanyang bibig. Hindi siya natutuwa sa kanilang kasawian. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, ang mga walang lakas ay aalisin. Agad siyang bumaba at nilinis ang lahat ng mga bangkay sa puwersa. Kasabay nito, nakolekta niya ang Universe Rings. Ding, naabot na ng host ang tanikala ng Three Supreme Sovereign Disasters.
Kung gusto ng host na makalusot, dapat kolektahin ang mga sumusunod na item. Nang matapos si Yezuan, narinig niya ang serye ng mga notification sa system. Gaya ng inaasahan, mayroon pa ring hadlang na lampasan mula sa 3 Supreme Sovereign Disasters hanggang sa Manifestation Realm. Sa 3 Supreme Sovereign Disasters, kailangang lampasan ng isa ang mga maliliit na sakuna. Matapos malagpasan ang mga ito, ang lakas ng isang tao ay tataas ng husto. Ang malaking sakuna na ito ay ang mga tanikala ng 9th grade Spirit Disaster upang makapasok sa Manifestation Realm. Kahit ang Corpse King Palace at ang God of Ghost Sect ay walang tao na makakalagpas sa tanikala na ito. Nagmamadaling sumulyap si Yezuan at nalaman na may kabuuang 7 item ang kailangan. Sa pamamagitan lamang ng pagkolekta ng 7 bagay na ito ay makakalusot ang isa, hindi lamang ang isa sa 7. Gaya ng inaasahan, bagay silang lahat para palakasin ang puso at kaluluwa. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Dati, narinig niya na para makapasok sa Manifestation Realm mula sa 9th grade Spirit Disaster, kailangan ng isang tao na magtayo ng Soul Altar. Ang Spirit Realm at Spirit Disaster ay nagpapataas ng soul. Ngunit mula sa Manifestation Realm pasulong, ang kaluluwa ang nagpapataas ng kaluluwa. Ang malaking sakuna na ito ay ang pagtatayo ng Soul Altar. Maging ang 9th grade Spirit Disaster Expert ng God of Ghost Sect o ang Corpse King Palace, lahat sila ay natigil sa puntong ito at hindi makapagtayo ng Soul Altar. Sa 7 mahahalagang bagay, 3 na ang nakita ko noon pero nilamon ko. Tulad ng para sa natitirang 4, hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanila. Panipi, sa wakas ay naunawaan ni Yezuan kung bakit walang sinuman sa Land of the Dead ang nakalusot sa Manifestation Realm. Ito ay dahil kulang sila sa likas na kayamanan na makapagpapatibay sa puso at kaluluwa. Hanggat nakukuha niya ang mga likas na kayamanan na ito, magagawa niyang makapasok sa Manifestation Realm. Sa oras na iyon, sa kapangyarihan ng Manifestation Realm, ang kanyang lakas ay tataas ng hindi bababa sa 10 beses. Ngayon, mayroon siyang isa pang layunin, at iyon ay upang mangolekta ng 7 likas na kayamanan. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang tumaas ang kilay ni Yezuan. Pakiramdam niya ay namatay na ang isa sa mga taong kinokontrol niya. Ang Whitebone Corpse King. Anong nangyayari? Namatay talaga ang Whitebone Corpse King. Bagamat nagbago ang Land of the Dead, sa lakas niya, hindi siya dapat namatay. Si Yezuan ay nalilito. Ang Whitebone Corpse King ay isang dalubhasa sa Manifestation Realm. Ngayong nawasak na ang God of Ghost Sect at ang Corpse King Palace, walang dapat maging kalaban niya. Gayunpaman, talagang namatay siya. Ang 8 mahusay na pamilya. Ang pangalang ito ay pumasok sa isip ni Yezuan. Nahulaan niya na ang pagkamatay ng Whitebone Corpse King ay dapat na nauugnay sa 8 great families. Flaming Corpse King, halika at salubungin mo ako. Kaagad, ibinigay ni Yezuan ang utos sa Flaming Corpse King sa pamamagitan ng hangin. Inutusan niya ang Flaming Corpse King na pagnakawan ng mga patay, ngunit ngayong namatay na ang Whitebone Corpse King, maaaring makatagpo ng Flaming Corpse King ang mga tao mula sa 8 great families. Kabanata 1090, Makapangyarihan ang 8 dakilang pamilya. Ngayong nangyari na ang ganitong pagbabago sa lupain ng mga patay, magdudulot ito ng kaguluhan sa paligid. Malamang na natanggap ng 8 dakilang pamilya ang balitang ito at nagpadala ng mga eksperto. Nag-isip si Yezuan at pagkatapos ay pumunta sa itinalagang lugar upang makipagkita sa Flaming Corpse King. Makalipas ang kalahating araw, Guru, agad na sumugod ang Flaming Corpse King sa itinalagang lokasyon ni Yezuan at nakita si Yezuan. Pagkatapos, diretso niyang inabot ang mga gamit. Si Yezuan ay na-stuck na ngayon sa Shackle Point. Walang pakinabang sa patuloy na paglamon. Ngunit hinahanap niya ang Flaming Corpse King upang mahanap ang 7 kayamanan. Matapos suriin ni Yezuan ang Universe Ring na ibinigay ng Flaming Corpse King, hindi niya naiwasang magpakita ng masayang ngiti. Magaling, nakahanap ka ng isa. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Pagkatapos, iniabot niya ang Universe Ring kay Luo Luo at nagtanong, Luo Luo, gaano katagal mo kailangang makapasok? Ako, naglilinang ako ng isang espesyal na paraan ng paglilinang. Makakagawa na ako ng Soul Altar sa lalong madaling panahon.
Siguro 2 o 3 araw, ngunit hindi hihigit sa 7 araw. Panipi, sagot ni Luo. Mabuti, muling tumanggaw si Yezuan. Sa loob ng 7 araw, maaaring itayo ni Luo ang kanyang unang soul altar at makapasok sa manifestation realm. Ang Flaming Corpse King, ang White Bone Corpse King ay patay na. Nakita mo na ba siya, o ang mga eksperto ng 8 dakilang pamilya? Lumingon si Yezuan at muling nagtanong. Hindi, umiling ang Flaming Corpse King. Okay, naiintindihan ko. Hindi na muling nagtanong si Yezuan. Sa pagkakataong ito, ang mga ekspertong ipinadala ng 8 dakilang pamilya ay dapat na nasa manifestation realm. Ang Flaming Corpse King ay hindi malakas. Kahit na nakatagpo siya ng first level na eksperto sa manifestation realm, malamang na hindi siya makakatakas sa kamatayan. Pagkatapos, hinayaan ni Yezuan na umalis ang Flaming Corpse King. Nagpatuloy siya sa pagkolekta ng mga kayamanan. Nakahanap siya ng 3 noon, ngunit hindi niya alam na kailangan sila para sa isang pambihirang tagumpay, kaya diretso niyang nilamon ang mga ito. Mukhang makakahanap pa siya ng 3. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos umalis ang Flaming Corpse King. Bang! Biglang, isang nakakabinging tunog ang nakakuha ng atensyon ni Yezuan. Ang nakakabasag na ingay na ito ay maaaring ang tunog ng Flaming Corpse King na kinakatay ang walking corpses sa kalsada, ngunit naging dahilan ng pagbabago ng ekspresyon ni Yezuan. Dahil patay na talaga ang Crimson Flame Corpse King. Ang tunog na ito ay hindi ang tunog ng Crimson Flame Corpse King na pinapatay ang bangkay, ngunit ang tunog ng Crimson Flame Corpse King na pinatay. Young Master, anong problema? Tanong ni Luo na may blankong ekspresyon. Malapit na ang 8 Great Clans. Tara at tingnan natin. Sumagot si Yezuan at agad na dinala si Luo sa direksyon na kalis lang ng Scarlet Flame Corpse King. Kahit na ang Flaming Corpse King ay dating kaaway, siya ay nasa ilalim na ng kontrol ni Yezuan. Ngayong patay na siya, natural na gustong ipaghiganti siya ni Yezuan. Hindi nagtagal, naramdaman ni Yezuan ang isang malakas na aura na mas malakas kaysa sa Flaming Corpse King. Walang aura ng kamatayan. Isa siyang human manifestation realm expert. Agad namang nag-react si Yezuan. Bagamat ang Flaming Corpse King ay nasa manifestation realm, hindi siya nakagawa ng soul altar at walang kapangyarihan ng manifestation, kaya ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa sa isang tunay na dalubhasa sa manifestation realm. Tinansya ni Yezuan na ang lakas ng eksperto sa manifestation realm na ito ay nalampasan ng Immortal Corpse King, na isang Corpse King na malapit sa 2 antas ng manifestation realm. Pero, paglapit niya ay may nakita siyang lalaking nakablo na damit. Natagpuan din siya ng lalaking nakadamit na asul na ito at si Luo at nakatingin sa kanila. Tao. Ang lalaking ito na nakasuot ng asul ay nagpakita rin ng mapanghamak na ekspresyon ng maramdaman niyang si Yezuan at Luo ay nasa 9 na antas lamang ng spirit disaster. Talagang galing sila sa 8 Great Clans. Nang makita ni Yezuan ang clan insignia sa damit ng lalaking nakadamit na asul, agad niya itong kinumpirma. Ang 8 Great Clans, Zhao, Shen, Sun, Li, Zhou, Wu, Xing, at Wang. Ang lalaking nakadamit na asul na ito ay mula sa Wang clan ng 8 Great Clans. Tumingin ang lalaking nakadamit na asul kay Yezuan at Luo na papalapit at nagtanong sa mapanuksong tono, "Bata, saang sekta ka galing?" Nang marinig ang tanong na ito, hindi agad nakasagot si Yezuan. Sa halip, sinulyapan niya ang bangkay sa tabi ng paa ng lalaking nakadamit asul. Ang ulo ng Flaming Corpse King ay pinasabog na ng lalaking nakasuot ng asul. Bagamat pareho silang nasa unang antas ng manifestation realm, ang Flaming Corpse King ay mas mahina kaysa sa lalaking nakasuot ng asul at agad na pinatay. Gusto ng 8 Great Clans na sirain ang Land of the Dead. Lumingon si Yezuan at nagtanong. Ang Land of the Dead ay umiral sa loob ng 1,000 taon at walang nangyari, kaya ang ating 8 Great Clans ay tamad na magmalasakit. Ngunit ngayon, ang isang malaking bilang ng mga hindi nakokontrol na mga bangkay ay bumubuhos mula sa lupain ng mga patay. Pagkatapos, hindi na kailangang umiral ang Land of the Dead. Panipi, walang pakialam na sabi ng lalaking nakasuot ng asul. Tulad ng inaasahan, gusto mong sirain ang buong Land of the Dead. Nang inag ang puso ni Yezuan at muling nagtanong, kung gayon, ilan sa inyo ang dumating?
Anak, bakit ang dami mong tanong? Kinaikit ng lalaking nakadamit na asul ang kanyang mga mata at sinabing, "O tama, ang utos na natanggap ko ay sirain ang lahat ng buhay na nilalang sa lupain ng mga patay. Bagamat tao ka pa, sumusunod pa rin ako sa utos. Mamatay." Sa sandaling matapos siyang magsalita, iwinagayway ng lalaking nakasuot ng asul ang kanyang kanang kamay at isang walang anyo na enerhiya ang sumabog kay Yezuan. Ang lakas ng lahat ng nilikha. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Bagamat hindi niya nakikita, nararamdaman niya ito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang force of all creations, ngunit hindi ito ang huling pagkakataon. What a guy! He dares to say that he wants to destroy all living beings in the land of the dead. Ganun din, gusto kong maghiganti sa'yo. Sigaw ni Yezuan sa kanyang puso at direktang umatake. Mata ng kaluwalhatian. Golden Dragon Catcher Hand. Isang higanteng gininto ang kamay ang lumitaw at direktang dumurog sa force of all creations. Kasabay nito, gumamit din si Yezuan ng mental attack sa lalaking nakasuot ng asol. Oh, superpower, panipi. Direktang binaliwala ng lalaking nakadamit na asol ang Burning Eye at ang Eye of Illusion at bahagyang nagulat. Isang dalubhasa sa Manifestation Realm ang nagtayo ng Soul Altar at may napakalakas na mental power. Maliban kung nakapasok si Yezuan sa Manifestation Realm, hindi niya magagawang saktan ang lalaking ito na may asol na damit. Bagamat walang silbi ang mental attack, mayroon pa ring ibang paraan si Yezuan. Ang walang hangganang espada ng mapaniil na emperador. Isang higanteng espada ang nabuo sa isang iglap, at pagkatapos ay diretso itong bumagsak. Hindi gaanong husay. Ang asul na nakadamit na lalaki ay huminga lamang ng mahina at binalot ang sarili sa force of all creations. Pagharap sa higanteng gininto ang espada, itinaas niya ang kanyang kamay at sinuntok. Boom! Ang kamao na pinalakas ng force of all creations ay bumangga sa higanteng gintong espada. Isang malakas na impact ang lumabas. Hindi ginamit ni Yezuan ang kanyang trump card. Ito ba ang force of all creations? Ito ay makapangyarihan. Palihim na lumunok si Yezuan. 2 araw na lang ang nakalipas mula nang bumalik sa pinagmula ng 10,000 swords, kaya hindi niya ito magagamit ngayon. Gayunpaman, sa sitwasyon ng 2 laban sa 1, kung hindi pa rin niya matalo ang kanyang kalaban, maaari pa ring magpakamatay siya. Huwag kalimutan, si Yezuan ay hindi lumalaban ng isa-isa, ngunit sa isang pangkatang labanan. Pagbabago ng Ghost God Feast. Direktang pinadalisay ni Yezuan ang 3 espiritu ng multo sa antas ng Spirit Disaster na antas ng ika-9, pagkatapos ay natama ng 2 Ghost God Fists mula sa kaliwa at kanan. Hindi lang iyon, direktang ginamit din ni Luo Luo ang 100-layer Demon Fox Avatar.